meron po ba talagang dinagdag na steps or wala? Parang in-emphasize lang po yung mga nandun na. Baski basahin nila yung House of Representatives Rules of Procedure under Rule 2 Section 2. Nakasaad po dun. Kasi nandun na po na kailangan talagang dumaan sa Committee on Justice. And yung maski na 1/3 vote, clarify lang dito sa Supreme Court yung step na iyon. Hindi po totoo na nagdagdag yung Korte Suprema. Kailangan lang nila basahin ng maigi na walang bias. Na kailangan na maging objective kasi it is already in accordance or stated in the Rules of Procedure of the House of Representatives. Matagal ko na yung ina-argue na walang dinagdag. Nandun na yan sa Rules of Procedure, clarify lang ng Korte Suprema. Kasi tama nga naman. Kung 1/3 meron ng grupo na nagkaroon lang sila ng numbers kasi siguro meron na silang intindihan kung ano man yung cause ng pagkakaintindihan, hindi na natin speculate kasi unfair din sa kanila, no? Maski anong duda natin na nabayaran sila, huwag nating sabihin yan kasi mali yan, wala tayong ebidensya niyan. Pero kinakailangan kasi na i-verify pa rin ng Committee on Justice. Verified ba talaga yan? Lahat ba ng mga miyembro ng House of Representatives, maski na yung hindi nagpirma? Kasi we should remember that yung sabi ni Alexis de Tocqueville nung the tyranny of majority, no? 1/3 nga lang yan eh. So kinakailangan na mabigyan mo rin ng kopya yung ibang mga miyembro. Tapos, pangatlo, katulad sa kaso na ito, merong previous cases na kailangan din i-consider. So, bigyan nila ng i-exercise yung authority ng Committee on Justice to what? No? To respect the committee's prerogative to consolidate different formulations of the complaint, if any, so that only one complaint nga is endorsed to the plenary for transmittal to the Senate. Yun po ang rason.